Usap-usapan ngayon kung ito na ba ang pinakamagandang pagkakataon na muling magbalik sa NBA Summer League itong si Kai upang matupad niya ang kanyang pangarap na makapasok sa prestiyosong National Basketball Association o NBA. Actually, nabuksan ulit ang usapang ito sa maraming mga basketball fans dahil sa patuloy na pagganda ng laro nitong si Kai sa Japan B-League. Unti-unti ay nagiging stable na talaga at consistent ang kanyang magandang performance. Pero higit sa performance ngayon nitong si Kai Sotto sa Liga ng Land of the Rising Sun, ang nakatawag talaga ng pansin sa maraming mga basketball fans, lalo na ng mga basketball observers maging sa ibang bansa, ay ang kanyang consistent na performance sa nagdaang FIBA Asian Qualifier second window. Well, kamakailan kasi ay malahalimaw na performance ang ipinakita nitong si Kai sa mga naging laban ng Gilas Pilipinas. Laban sa Hong Kong ay nagtala siya ng 12 points, 15 rebounds, 2 assists and 2 blocks. Pero ang breakout game talaga nitong si Kai ay nung nakalaban nila ang New Zealand at siya ay nakapagtala sa laban na yan ng double-double na 19 points, 10 rebounds, 7 assists and 2 blocks. Actually, sa laban pa lang nila noon sa Latvia ay marami na talagang nakapansin sa napakalaking pagbabago nitong si Kai. Sa laban na yun ay nagawa niyang magpaula ng 18 points, bagay na marami ang nagulat dahil alam naman ng lahat gaano kalakas talaga ang Latvia. Laban na yun ay di na naitago pa ng FIBA ang kanilang labis na paghanga dito kay Kai at maging ng mismong coach ng Latvia. At ngayon naman ay pinatunayan niya na hindi tsamba ang kanyang naging performance sa nagdaang Olympic qualifying tournament. So ang tanong ngayon ng marami ay handa na nga ba ang ating pambato para muling sumubok sa kanyang ultimate dream na maging NBA player? Well, kung itong bagong appointed project director ng Gilas Pilipinas ang tatanungin, itong si Al Francis Chua, ang sabi niya ay handang-handa na itong si Kai. Sabi niya, si Kai ay ready na pang NBA. He's playing with confidence and at a high level. Ang exposure niya sa Olympic qualifying tournament in Serbia at Latvia, malaking bagay. With more games, more competitions, he'll even be better. Kai's good shooter. He can post up, shoot threes, rebound, protect the rim. He's also very good passer with very good eyes. Sabi ito nitong si Al Francis Chua sa isang panayam sa The Philippine Star. Pero ang nakakalungkot nito mga idol, sa halip na matuwa ang ibang mga kababayan natin, ay hindi pa rin nagpapatinag sa kanilang pagmamaliit dito kay Kai Sotto sa kabila ng pagsisikap ni Kai na makapaghatid ng magandang laro para sa ating bansa. Ang ilan ay tama lang naman ang mga payo, komento, kumbaga ay words of wisdom lang. Pero ang iba ay below the belt na rin talaga, bagay na hindi rin bago dito para kay Kai. Well, hindi naman natin sinasabi na sapat na ang latest performance nitong si Kai. Pero marami ang naniniwala at bumilib na malaki talaga ang potensyal nitong si Kai. Maging itong si Raiko Toruman na noon ay kontra din sa hilaw na pagsabak nitong si Kai sa nagdaang NBA Summer League noong 2023. Ngayon ay isa na rin ito sa naniniwala na kayang-kaya ni Kai akyatin ang NBA. Bagamat hindi pa rin nagbabago ang pananaw nitong si Toruman na kailangan pang magbabad sa mga FIBA at international tournament ang ating pambato. Bagay na sinasang-ayunan naman ng maraming mga basketball fans. Tugma din ang pahayag na ito ni Raiko sa pahayag naman ng ating heroic naturalized player ng Gilas Pilipinas. Walang iba kundi si Noypi Justin Brownlee. Ayon sa kanya ay good enough na itong si Kai para sa NBA dahil sa kanyang size at skills. Pero ang ikinatuwa ni Brownlee sa kanya ay ang kanyang mabilis at malaking improvement. Pero kung ang pag-uusapan ay mga taong naniniwala dito kay Kai, ay hindi pa iiwan ang kanyang numero 1 na fan. Ito ay si Coach Tim Cone. Ang totoo, kahit nung hindi pa masyadong nagagamit itong si Kai sa panahon nitong si Coach Chot, ay isa na talaga itong si Coach Tim Cone sa mga nagsasabi na mabigyan lang ng sapat na exposure at playing time itong si Kai ay meron itong ibubuga. At yun nga ang nangyari at pinatunayan naman itong si Kai Sotto ngayon na dahil sa magandang playing time na nakukuha niya dito kay Coach Tim Cone at magandang exposure ay marami siyang kayang gawin sa loob ng basketball court. Pero higit sa playing time ay ang magandang sistema talaga nitong si CTC ang siyang nag-unlock dito kay Kai upang mailabas niya talaga ang kanyang totoong laro. Dati-rati kasi kaya ang baba ng kanyang kumpiyansa ay dahil sa hindi magandang sistema ng mga kupunan na kanyang nilaruan.
Matatandaan na naglaro din itong si Kai sa NBL ng Australia sa pag-asang magiging daan ito sa kanyang pangarap. Pero gaya ng naobserbahan ng maraming mga Pilipino, hindi gaanong naging maganda ang kampanya dito ni Kai. Actually ay halos hindi siya makahawak ng bola dahil marami sa kanyang mga kakampi ay gusto ring magpapansin sa mga NBA scouts, pasikatan ika nga. Ganun din ang nangyari sa kanya sa unang sabak niya sa NBA Summer League. Lahat ng mga kakampi niya noon ay halos ayaw siyang pasahan sa pag-asang sila ang mapansin ng mga scouts. Pero ang mas nakakalungkot at nakakapanghinayang talaga ay maging sa mismong Gilas Pilipinas noon ay hindi rin naging magandang performance ni Kai dahil sa kanyang naging kontrobersya kasangkot itong si Coach Jot Reyes. Pero parang isang magic ang bilis ng pagbabago nitong si Kai. Pero nagulat na lang ang lahat nang magsimulang makakuha ng atensyon itong si Kai dyan sa Japan B-League nang maging kakampi niya sa team ang isang Japanese point guard at ngayon ay isa na ring NBA prospect. Ito ay si Kawamura Yuki at mula nang maging kakampi niya ito ay nagsunod-sunod na ang breakout game o magagandang performance nitong si Kai dahil naging magandang kanyang chemistry dito. Bagay na nabitbit ni Kai hanggang sa muli niyang pagbabalik sa ating national team na Gilas Pilipinas mula sa nagdaang Asian Games, Olympic Qualifier at sa FIBA first and second window ay naging consistent na ang mga naging laro nitong si Kai. At ito ay dahil sa magandang sistema nitong si Coach Tim Cone. Hindi tulad dati na maging sa World Cup ay ibinangkulang itong si Kai Sotto. Kaya marami ang naniniwala na mga basketball fans na malaki talaga ang maitutulong nitong si Coach Tim Cone upang mapansin ng NBA itong si Kai. Pero liban dyan, lingid sa kaalaman ng marami, ay isa sa sikreto din ng magandang performance ngayon ni Kai Sotto ay dahil muli itong nagbalik sa dati niyang Pinoy trainer, itong si Coach Mel Lantin. Itong si Coach Mel ang naging daan upang lumakas at lumaki ang katawan nitong si Kai Sotto. Bagamat suggestion pa ng iba ay huwag siyang titigil at dagdagan pa niya ito upang tuluyan na siyang maging unstoppable sa loob ng court. Pero ang malaking katanungan ngayon sa isipan ng maraming mga basketball fans ay kung ready na ba talaga itong si Kai Sotto na muling sumubok sa NBA sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik sa NBA Summer League. Well, bagamat napakaganda ng kanyang ipinakitang improvement ngayon, pero ang suggestion o pulso ng maraming mga Gilas fans maging sa opinyon ng ilang mga basketball experts ay kailangang magbabad muna ng kaunti nitong si Kai sa mga FIBA tournaments gaya ng ginagawa niya ngayon at maging dyan sa Japan B-League. Ganito rin kasi ang epektibong ginamit na daan noon ng mga kagaya niyang Asian prospects sa NBA kagaya ni Yao Ming, Haddadi at iba pa. Pasasaan ba? At mapapansin din siya ng NBA pag naging hari na siya ng mga big man sa buong Asia. Ikaw, idol, naniniwala ka rin ba na balang araw ay makukuha din sa NBA itong pambato natin na si Kai Sotto? I-comment mo lang yan sa ibaba, idol. Ingat and God bless!